salamat sa katagumpayan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Panginoon Lord. Thank you for the service, and we know and we believe, Lord, you will be with us, O Lord. And thank you once again, Lord, na dinala kami rito sa inyong gawain, Panginoon, upang kami magpapagpagpagpag, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ilis, sa paggawa niyo, Panginoon, from the start, and we know it until the end, O Lord. And we pray, Panginoon, Lord, na dalawin niyo sa aming Panginoon, higit sa salita, Panginoon, Lord, na aming makikinig ngayon ng Diyos, Panginoon, Pastor, Panginoon, Gilbert, Panginoon, from the top of his head down to his feet, O Lord. Dalawin niyo siya ng mga Espiritu, Panginoon, upang kayo siyang makita, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, upang sa gayon ay, Lord, ang bawat salita na sabihin na mumutaw sa kanya, Lord, ay kayo siyang manuna, Panginoon. You be with us, O Lord, from the start of our service, Lord, at kayo siyang manuna sa bawat Espiritu na, Panginoon, Panginoon, upang kayo dumami, Panginoon Diyos. Naway kayo siyang manuna sa amin, and even sa mga kapatid namin na wala rito, and we do believe, Lord, na naroon din sila para sa amin upang makinig ang salita mo. Muli ang mga Panginoon, maraming salamat sa inyo may isang Panginoon sa Panginoon Espiritu at sa aming Panginoon si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Today's scripture reading is taken from the Gospel according to Genesis 2:25 and Genesis 3:6-11. Genesis 2:25, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Genesis 3:6-11, and when the woman saw the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? May the Lord bless the reading of His holy word. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po mga kapatid. Ang ating pag-aralan ngayon ay topic na kung saan ay ginawa lamang natin na parang fairy tale, parang historical tale about Adam and Eve, mga kapatid, doon sa Garden ng Eden. Amen po nga. Yun ang bawat isa sa atin, yun ang take natin sa mga ano na yun, sa mga sulat na yun doon sa Genesis. Akala natin istorya lang yun, akala natin kwento lang yun. Napan, apart from us, wala tayong involvement doon sa mga pangyayari yun. Walang relevance kumbaga, yung mga pangyayari yun. Kasi yung history ni Adam at saka ni Eva, mga kapatid, kung iyong ipabasa doon sa mga walang, yung bang mababang tao, ipabasa mo rin sa mga tao na mga marurunong, ipabasa mo sa mga lasinggo, iisa ang kanilang interpretasyon. Ipabasa mo sa mga pastor, ipabasa mo sa mga seminaries ngayon na mga well-versed sa Biblia, mga kapatid, iisa ang kanilang pananaw sa mga verse na yun. Istorya lang. Amen? Praise the Lord. Palagi dyan sa Sunday School, maririnig natin yung istorya ni Adan at saka ni Eva. Para bang wala tayong
pakialam doon mga kapatid. Pero kung mayroon kang mata sa Espiritu, makikita mo mga kapatid kung anong mga bagay na yun. Hallelujah. Kung mayroon kang spirit of prophecy, sapagkat ang Diyos ay Diyos, amen po mga kapatid. At ang Diyos ay Espiritu. At sabi ng Biblia, siya sumulat ito. So kung ang Diyos ay Espiritu at siya ang author sa librong ito, sa aklat na ito, meaning, itong aklat na ito ay spiritual book. Ito ay spiritual na aklat. So expected kung spiritual na aklat, devoid ang tao na makaunawa sa mga bagay na yun. Walang tao makaunawa kung ito ay spiritual na aklat. Sapagkat nagmumula ito sa Diyos. Expect na lang na marami siyang mga bagay na susulat yan, akala natin yung surface value ng letter yun na yun. Pero remember na sinabi ni Kristo, ang salita na sinasabi ko sa inyo ay buhay. Sabi niya, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Hallelujah. Kaya nga kailangan ninyo, last Sunday atin na pag-aralan na yung prayer ni Paul na sinabi na siya ay nagdumalangin sa Ama na mabuksan ang ating mga mata sa pang-uunawa. Bakit? Sapagkat hindi natin maunawaan ito. Hallelujah. Kaya si Pablo, sabi ni Pablo mga kapatid, sabi niya, walang nagturo sa akin na tao. Hindi ako tinuruan ng tao. Sabi niya, ang lahat ng aking nalalaman ay nalalaman ko dahil inireveal, ipinahayag sa akin ng Panginoong Jesucristo. Mula noon, lumakad si Pablo through revelation talaga. Puro revelation ang mga sinasabi ni Pablo mga kapatid. Hindi siya nakikipagkita sa mga elders sa Jerusalem. Mayroon na doon eh. Andun na sila Pedro. Kasi si Paul ay may kasama doon sa unang mga disipulo mga kapatid. Di ba ba? Si Pablo ay bunga na lamang nung pagkatapos na ng pinatay si Kristo na buhay na maguli doon sa Book of Acts. Nung habang siya ay gusto niyang patayin ng mga sumusunod ni Kristo, doon lamang si Pablo na convert. Meaning, sa mga unang disipulo, hindi siya pumunta doon sa Jerusalem at nakikipag doon. Kundi sabi ni Paul, sabi niya, ako ay pumunta sa Arabia ng 3 taon. At doon siya tinuruan ng Panginoon. Kaya hindi mula purely talaga, hindi mula sa tao yung kanyang kaalaman. Bakit? Sapagkat hindi nga natin malaman ang Biblia mga kapatid. Ngayon, akala natin, pag tayo ay graduate ng Bible School, product ka ng Bible School, product ka ng seminary, akala mo, pinaparot mo yung ano sinasabi ko sa Bible School. Kumpleto ka sa katuruan sapagkat galing ka ng Bible School. Diba, nakala mo yun na yun. Pero napakalayo mga kapatid. Patunay noon, yung pangyayari ngayon sa church mga kapatid. Di ba may sinishare ko doon sa ano natin, doon sa page natin? Si Carillo ay known nga apostle sa Pilipinas mga kapatid. Napakalaking Diyos si Carillo. Napakalaki. Grabe pera. Biro mo yung kanyang interpretation sa Arise for the Lord has come. Arise siya. Ang interpretation niya mga kapatid, ang kanilang simbahan mapuno ng wealth, mapuno ng kayamanan. Samantalang, the Lord is risen upon thee. Hindi sa church. Hindi sa church na building, ha? Kundi sa tao. Kasi hindi ma-atim, hindi ano ni Carillo malaman. Ay, hindi niya maunawaan mga kapatid. Hindi niya maunawaan na. Kasi ang pagkala, di ba, sunod kong isinisir doon yung rapture sa yung tribulation. Pag makarinig kayo ng pastor na rapture, tribulation pa rin mga kapatid, wala talaga siya. Wala talaga sa ulo. Wala talaga. Pag magturo ang pastor ng rapture, hindi talaga siya nabuksan sa salita ng Diyos. Yun ang tinuturo naman ni Carillo. At saka yung bigayan na tithes and offering tithes mga kapatid, grabe talaga. Doon mo mag-gauge na itong church na ito ay hindi lumakad sa spirit of prophecy. Bagamat sila ay tinawag ng mga propeta mga kapatid. Bulag pa rin. Kasi kung tingnan mo ang Bible mga kapatid, hindi ito binigay sa mga marurunong. Ang mga blessed ones lamang mga kapatid na nakakaunawa dito.
Hindi marami. Mga kapatid, kung tingnan mo yung chapter 32 ng Luke, verse 12 I think, chapter 12 ng Luke mga kapatid. Dito ba yun? Yung sinabi niya na maggalak kayo little flock. Sandali mga kapatid ha. Saan ba yun? Chapter? Nakalimutan niyo rin. Iilan lamang ang pinahayagan dito, hindi talaga marami. Hindi talaga marami ang pinahayagan ng Diyos mga kapatid. Yun lamang mga handa na magpapaturo sa Panginoon. Praise the Lord. Sandali ha. Hanapin ko muna. Rejoice, little flock. Yun ang sinabi doon eh. Chapter 12, verse 32, mga kapatid. Chapter 12 na, verse 32. Ng Luke, mga kapatid. Anong sinabi dyan, Pastora? Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. Hallelujah. Iilan lang. Hindi marami, mga kapatid. Pero alam natin, itong iilan na ito, hindi kayo sila lang ang pinili ng Panginoon. Ang iilan, hindi kailangan ng Panginoon ng marami ngayon. Yes. Katulad sa mga disciple, 12 lang sila. Pero binaliktad ng 12 disipulo niyo mga kapatid ang imperyo ng Roma. Sa out of the 12 disciples of Christ mga kapatid, hindi marami. Kaya sabi niya dito, fear not, huwag kayong matakot, little flock. Kaya siguro magtaka kayo sa akin kung tingnan niyo ako, bakit ito sa pastor, hindi ba nag-ano talaga, parang hilong tayo na parang hindi natin alam kung anong gawin, para lang, di po ba? Kasi alam ko na ito'y gawain ng Panginoon. Amen. At alam ko kung sino ang mga tao na papahayagan ng Panginoon mga kapatid. Yun lamang bukas ang puso talaga ngayon para ito. Pero kung ikaw kapit ko doon sa doktrina ng Diyos, kapit ko ka doon sa rapture, kapit ko ka doon sa tribulation, kapit ko ka doon sa tithes and offering. Ngayon, naglalabasan na pastora ang mga, marami na naglalabasan ng mga katuruan na ang tithes and offering is a sin. Ang tithes is a sin. Nabubuksan na pastor. Ang dami na. Marami ka na mapapasa din sa YouTube na ang tithes ay kasalanan. Ang sin kasi sa Biblia mga kapatid, it's not sin na ikaw ay nagrilyo, ikaw ay umiinom. Hindi yun ang sin sa Biblia. Ang sin sa Biblia is missing the mark. Yes. Hamartia ang Greek word sa sin. You miss the mark. At ang lahat ng tao ay nag-miss ang mark. Ang mark na nais ipatama sa atin ng Panginoon, walang iba kundi si Kristo. The image of Christ, the nature of Christ, mga kapatid, yun ang nais ng Diyos na ating tumbukin. At lahat tayo, full short sa ganun. Amen? Kaya sabi nila, sabi ko naglalabasan na, si Billy Graham, mayroon na lumabas na preaching ni Billy Graham, ang tithes ay kasalanan. Si yung Gitso, yung sinishare ni Pastora na kilala, alam niyo yung Gitso? Alam niyo yun? Pinakamalaking church sa Korea. Hallelujah, mega church ng Korea yan, si yung Gitso. Pero sabi niya, ang tithes ay kasalanan. At pinakinggan ko yung talaga, pinanood ko yung sinil mo. Talagang tama talaga. Kung ano ang sinasabi natin, yun talaga. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Confirmation lang talaga ito. Confirmation lang talaga. Kaya pag stick ka doon sa mga katuruan ng church ngayon, mga kapatid, mawala ka talaga, ano ka. Katulad nito yung pag-aralan niya. Hallelujah. Kwento lang ito, mga kapatid, para sa kanila. Kwento. Kaya nga, sa Sunday School, palagi mo ito maririnig. Kasi parang fairy tale, parang historical tale lang ito. Pero alam nyo ba na si Adan ay mankind? Si Adan ay isang katauhan. Hallelujah. Si Adan ay bawat isa sa atin. Bakit? Pastor, bakit nasabi mo yan? Tingnan mo lang yung epekto ng kasalanan, mga kapatid.
Tingnan mo yung epekto ng kasalanan. Yung kasalanan na yun na nangyari kay Adan. Kung ano ang experience na Adan, yun ang experience natin ngayon. Kung ano ang nangyari kay Adan, yun ang nangyari sa atin ngayon. Akala mo, si Adan lang kumain sa kahoy sa masama at mabuti. Alam mo, ano ang akala mo sa kahoy ni masama at mabuti? Kahoy talaga? Di ba? Kaalaman eh. Saan ang kaalaman? Saan ang kaalaman bro? Saan natin matagpuan ang kaalaman? Di ba saan natin matagpuan? Dito. Sa kisipan mo. Kaya yung pagkain ng kahoy, the fruit of the tree of life of good and evil, mga kapatid, good and evil, wala iba ko dito. Ito ang ginagamit mo. Hallelujah. Si Adan ay isang katauhan. Si Adan ang siyang nasa bawat isa sa atin ngayon. Uy, praise the Lord. Asa ng bata? Di. Asa si Inday? Ay, ako ang batid. Ang lolo talaga, bro, no? Ang lolo, ano sa apo? Hindi pa ang lola, ang lolo talaga. Praise the Lord. Di ba? Kung anong nangyari kay Adan, yun ang nangyari sa atin ngayon. Yung pagkain sa kahoy, sa kahoy, sa mabuti, masama, mabuti, hindi yung kahoy. Yung garden actually, yung garden is yun eh. Yung garden ng Eden. Kasi hanggang ngayon, hinahanap yung garden ng Eden. Magbasa kayo ng mga komentaryo, magbasa kayo ng mga spiritual book, mga kapatid. Talagang hinahanap hanggang ngayon. Gusto nila makita saan talaga yung garden ng Eden. Talaga bang nag-i-exist yun? Kaya may mga archaeologists na hinahanap kung saan yung lugar na yun, sa Mesopotamia daw. Hanggang ngayon wala silang mahanap. Why? Sapagkat spiritual yun. Hallelujah! Ang garden ng Eden, di ba may maraming kahoy noon? Actually, pagdating ng panahon, mga kapatid, yun ang tingin sa atin ng Panginoon. Kung magbunga na tayo ng buhay ng Diyos, iba't ibang klaseng bunga, makikita mo doon sa garden niyo. Sapagkat ang garden ay walang iba kundi ang sangkatauhan. Doon yung, di ba yung sabi ng Panginoon doon kay Adan, you till the ground. At hindi na siya si Adan ang nag-ano ngayon sa ground, mga kapatid. Ikaw at ako. Nais ng Panginoon na alisan natin ng mga damo. Ang ground na yun. Kapit mo ba? At ang damo, hindi damo na nagkikita mo dyan. Ang damo, maraming damo sa puso mo. Kung ano talagang nangyari sa labas, yun din ang nangyari sa tao. Sabi mo, Pastor, may mabasa tayo ng ang tao ay garden. Nakabasa na ba kayo mga kapatid na ang tao ay garden? Doon sa Song of Solomon mga kapatid. Tingnan nga natin yun. Ito siguro ating papatuloy itong pag-aaral na ito sa topic na ito sa sunod, mga kapatid. Amen. Nag-ano pa lang tayo, nag-lay pa lang tayo ng foundation dito. Amen. Hallelujah. Sa Songs of Solomon, buksan niyo yung mga puso. Sa chapter 4, sabi niya, katulad sa sinabi ko sa inyo, pag may mababasa kayo dyan na asawa o spouse, yan mo, ano yung spouse? Sino ang spouse? Di ba? May knowledge natin doon. Ang spouse ay walang iba kundi ang church. Amen. Amen? Si Kristo ang... Lamentation, si Kristo ang bride. Hindi. Songs of Solomon. Song of Solomon. After Ecclesiastes. Chapter 4. Chapter 4. A garden enclosed is my sister. Hallelujah. So ang garden enclosed is my sister. Meron bang garden na sister? Kaya magsa-challenge ka, ano ba itong pinagsasabi dito? Kung limitado yung ating pang-unawan, ang garden talaga na magkikita mo doon. Hindi mo unawan, bakit ito ganito? Sabi niya, a garden enclosed is my sister. Sabi niya, my spouse. Ano yung spouse? Asawa babae, di ba? Ang spouse. Sabi niya, a spring shut up. Biro mo yung mga tao na yun, garden,
At siya ay bukal ng buhay. Amen po. So kung ang pangunawa mo limitado lang sa physical o literal na pangunawa, mga kapatid, hindi mo talaga maarok ang sinabi ng Panginoon. Pero kung mayroon kang spirit of revelation, spirit of prophecy, maano mo kagad eh. Sapagkat ang asawa ng Panginoon, ang Panginoon ang bridegroom natin, di ba? Kung matitingnan sa Ephesians chapter 5, ang tao ay asawa ng Panginoon. Ang lahat ng tao. Lahat. Kasi yung Ecclesia is called out once. Yung church na sinasabi doon, Ecclesia yon sa Greek, mga kapatid. Nang meaning, they called out once. Hindi mga tao na inalis mo sa bisyo, inalis mo doon sa gambling, inalis mo sa masamang. Hindi po. Ang called out once ay yung lahat ng tao mayroong Kristo eh. Yun ang tinawag ng Panginoon na pagpalabasin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya called out once or called out assembly. Lahat ng tao, kapatid. At makita natin na pagdating sa tamang panahon, ay talagang ikaw magkikipag-isa kay Kristo. Kasi yung marriage kasi, ang pinaka-essence sa marriage, the two became one. Ang dalawa ay isa na lang. Hallelujah. Pero tingnan mo dito, sabi niya, the garden enclosed. Enclosed yung garden, oh. Ano yung enclosed? Parang binakuran. The garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Grabe. Ang daming, siya ay garden, siya ay bukal ng buhay, siya ay asawa. Hallelujah, ano ba ito pinagsasabi ng Biblia? Ano sabi niya, mga kapatid? The plants are an orchard of pomegranates with pleasant fruits. Ito yung sinabi ko. Pagdating ng panahon na atin ang imanifesto ang buhay ni Kristo, magbunga talaga tayo kung ano ang buhay ng Diyos. Klase-klaseng bunga doon sa ang mga tao ay magkikikain dito, mga kapatid. Sapagkat ang bunga daw, kung makita mo ng Revelation chapter 22, ang bunga ay may dalang healing. Ano yung healing sa Tagalog? Kagalingan. Sa lahat ng bansa. Kaya ang mga tao, mga kapatid, ang lahat ng tao na pili ng Diyos na makarating na sa fulfillment talaga, sa fullness, ay maging pagkain kasi sa liputan ito. Di ba sabi ni Kristo, I am the bread of life? Amen. Maging tinapay ka rin katulad ni Kristo sapagkat you are created in the image and likeness of God. Pero hindi yan isang bagsak. Makikita yan ang mundong ito kaya nga, all flesh shall see the glory of the Lord. Hallelujah. Sabi niya, the plants are an orchard of pomegranates with pleasant fruits, henna with spikenard, and saffron, calamus, and cinnamon, with all trees of frankincense, myrrh, and aloes, with all the chief of spices. Pero wala ibang pinatungkulan dito kundi ang tao. Pero klase-klaseng symbolism ang ginamit. Kung wala kang spirit of prophecy, magpatid, ano ito? Anong halaga ito? Makikita mo ang ano nito? Hindi mo makikita kasi akala mo, literal lang yan. Hallelujah. Symbol lang yan. Sabi niya, a fountain of garden. Fountain of garden. A well of living water and streams from Lebanon. Sabi niya, awake, O north wind, and come thou south, blow upon my garden that its spices may flow up. Hallelujah, ano ba yung blow upon my garden? Sabi niya, kung dumating kayo, hali kayo mga hangin. At ihipan niyo ang garden para daw yung ihip mga kapatid is trials and testing. Ihipan daw, pero pag-ihip, lalabas yung alimyon ng garden. Pag-ihip, kasi ang mga anak ng Diyos habang tinatry, katulad sa ginto kung totoo ka talaga anak ng Diyos, katulad sa ginto, nasa apoy ka, pero mas lalo kang kumikinang. Hallelujah. Balik tayo doon mga kapatid sa ating pinag-aralan sa Genesis para maano natin. Hallelujah. Well, ano muna? Kasi ano pa tayo sa kumbaga pundasyon pa lang tayo.
Kaya ang Biblia, mayroon sabi doon sa Biblia sa Psalms chapter 119 verse 18, sabi niya, open thou mine eyes. Buksan mo ang aking mga mata. Amen. That I may behold wondrous things out of thy law. Ang law is the word. Ang batas na sinabi diyan is the word of God. Hallelujah. Sabi niya, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko yung mga bagay mula sa iyong salita. Yan ay patunay na pag wala ka talagang, hindi ka binuksan ng Panginoon, hindi mo talaga makita ang Biblia mo. Kaya yun yung dahilan yun na karamula, church. Kanya-kanya interpretasyon sa church. Kanya-kanya doon sa Bible School. Sino naglana? Ikaw nagdaan ka ng Bible School? Ako nagdaan ng Bible School, mga kapatid. Kaya sanay ako nung gumawa ng aking sarili. Sapagkat doon, tinuruan ako doon sa Bible School. Mayroon akong teacher na mula sa ASEAN Theological Seminary, mga kapatid. Ang sabi niya, pag ikaw ay mag-interpret ng Bible, bumasa ka ng mga komentary. Pinagpala kami doon sa, kahit bilangguan yung tinitirhan ko. Bless kami mga kapatid. Napakaraming mga missionary galing sa ibang bansa magdala sa amin ng aklat doon. Kasi ang akala nila wala na ng pag-asa itong mga ito, kaya kailangan talagang doon ibagsak yung mga para lang mabuksan kami. Yung mag-ilog ba? Yung mag-ilog? Kung sa ilog sa Tagalog? Mag-agawan! Pastura, mag-agawan yan sila. Ang ilog sa Tagalog. Yung mga missionary na mga mabibigat na mga missionary sa mga bansa, ba't tinawag kayo sa Tulupin? Mag-agawan yan sila pagdating doon sa airport. Okay. May mga pastor doon na may mga placard na silang dala. Okay. Kung anong ministry mo, ipakita mo doon sa mga missionary. Para sa doon, kung saan ang gusto ng mga missionary, doon siya sasama. Yung pastor namin doon, si Pastor Ben Palceso, yung pastor niya, pastor ko rin. Pupunta sila doon sa airport. Pagdating ng mga missionary, may dala silang placard. Ang kanyang dala is prison ministry. Ang dami pumunta roon sa prison ministry. Dampi pila. Ang dami mga kapatid. Kasi nga, ang tingin nga nila doon, itong mga tao, itong mga halangang kaluluwa, ito wala itong pag-asa. Hopelessness. Kinakailangan bahagi na ng salita ng Diyos para man lang mayroong maligtas. Yun ang akala nila. Kaya pinakakakawan kami doon. So, grabe talaga mga kapatid. At doon sa loob, doon sa Bible School na aking pinag-aralan mga kapatid, kung ano yun, paaralan ng buhay ang aming pangalan sa aming Bible School, School of Life. Ang daming mga komentaris, mabibigat na komentaris. Hindi niyo pa siguro nabasa yung mga komentaris ng Matthew Henry, George L. Donlan. Ito yung mga grabe na mga ano doon. Kaya pag mag-ano ako, kunin ko yung mga, kasi naka-container ng mga komentary. Binubuksan kong 3 klase komentary. Sa isang verse, iba kanila pananaw na ganon ang komentary. Sa isang versikulo, iba kanila pananaw, iba kanila interpretasyon. At sabi sa akin ni Pastor Mac Kagiwa, yung galing sa ASEAN Theological Seminary, sabi niya, gumawa ka ng iyo. Kaya sanay ako noon, gamitin yung missionary yun, tapos gagawa ko ng akin. Yun ang aking gamitin sa preaching. Ganon. Pero mga kapatid, hindi pa rin pala sapat. Kinakailangan mabuksan ka, sapagkat yung aking teacher na yun, si Pastor Mac Kagiwa, nung ako'y mabuksan sa prophetic, doon ko sa loob eh. Kaya nga sabi ko nga, Panginoon, kahit anong mangyari, sigaw ko ito. Kahit anong mangyari. Nung ako'y nabuksan, sinishare ko sa aking hinangaan pastor. Kasi napakagaling na pastor talaga. Napakagaling na pastor. Mario Kagiwa. Mario Kagiwa. Sinishare ko sa pastor. Kasi sinurrender ko na lahat ng mga aklat ko eh. Sinunog ko yung komentary na pinadala sa akin ni Mami Duty. Pinadalahan ako ng patong-patong na komentary mga kapatid. Sabi niya, take care of it because it cost hundreds of dollars. Sabi niya. Verse by verse talaga ng Biblia. Mula Genesis to Revelation.
Pero nung makita ko na puro para garbage yun na mabuksan ng prophetic, sinunog ko yun, bakit? Sinunog ko yun. Kaya na ano ko doon sa loob ng kulungan na may pastor na nagsunog ng Biblia. Kung makarinig kayo nun, ako yun. May pastor daw na nagsunog ng Biblia. Pero hindi Biblia yun, komentary. Komentary. Hallelujah. Sinisir ko sa aking pastor na hinangaan. Sabi ko, pastor, ligtas pa lang lahat, pastor. Doon pa lang. Nagsusumpay. Nagka-conflict na kami. Pero mo yun, napakagaling na pastor. Kung basahin niyo yung mga komentary ni George L. Lunad, kasi si George L. Lunad, mga kapatid, minister siya ng Baptist. Napakagaling na ano sa Baptist, mga kapatid. Ang kanyang view sa rapture is post-trib. Post-trib, di ba? Mayroong pre-trib, mayroong mid-trib, mayroong post-trib. Ang pre-trib yun yung pinanghawakan ng Foursquare, pinanghawakan ng mga born again. Pero mayroong post-trib ng mga Baptist. May mga post-trib sila na pagkatapos ng tribulation at may mapabasa ka. Kaya na-convince ako ni Pastor Mac na ang mangyari ang rapture, post-trib talaga, post-tribulation talaga, pagkatapos ng tribulation, mangyari ang rapture. Kaya yung pinanghawakan ko, pero mabuksan ako ng prophetic, wala pala. Yung pala yung mga kapatid, kinakailangang interpret natin sa spiritual. Hallelujah. Kaya nung mag-sharing kami, sinurinder ko lahat. Hindi na ako magturo, pastor, kasi kung magturo pa ako, pang 3 taon ko doon sa Bible School, turo. Sabi ko, kung magturo pa ako, ito ang ituturo ko, itong prophetic. Hindi ko pinayagan. Hindi ka pwede magturo niyan. Pati yung principal namin, si Pastor Danny Birano, sabi niya, hindi ka pwede magturo niya, pastor. Hindi. Kung hindi, ayaw ko na. Surrender ako, hindi ko na talaga, wala. Kumbaga, nung mabuksan ako sa prophetic, mga kapatid, sold out talaga ako. Ito yung hinahanap ng iyong puso. Kasi kung totoo kang truth seeker talaga, hindi ka mag-after sa kung ano matatanggap mo Hindi ka mag-after kung ano matatanggap mo. Lahat kasi, mga ano lang yun Ang gusto mo talaga yung katotohanan na yun, na nakikita mo na, Lord, ipadama mo sa akin ito. Kaya sumigaw talaga ko noon, ano mang mangyari, sabi ko, Panginoon, ituturo ko ito. Yun ang aking experience sa prophetic, mga kapatid. Hallelujah. Yan dito, sa Job, kung ating basahin ang Job, mga kapatid, Job chapter 32. Tignan mo, kasi maraming ano dito There is, verse 8, mga kapatid, but there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Ano pang unawan natin dito? Mayroon ng espiritu ang tao, at ang inspiration, kasi yung word na inspiration is breath. Dalawang beses na mention itong word na inspiration, mga kapatid. Old and New. Isa sa Old Testament, pangalawa sa New Testament. Anong verse yun sa New Testament? All scripture is given by inspiration of God. Diba sa 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ang lahat ng kasulatan ay inspired ng Diyos. Kung yung tingnan yung meaning doon sa inspiration, mga kapatid, is God breath. Divinely breath. Kung doon sa divinely breath ka lang, doon ka lang huminto, mga kapatid, hindi mo talaga tinuklasan. Ano itong breath nito? At anong relasyon ito nung sinabi ng Panginoon doon Genesis chapter 2 verse 7? And God formed man from the dust of the ground and breathed unto his nostrils. Kasi yung inspiration is God breath. Naku, nung makita ko yung breath doon sa doon sa Genesis chapter 2, and God formed man from the dust of the ground and breath. Talagang inspiration din ang ibig sabihin, mga kapatid. Kasi yung inspiration, pinakamalalim na interpretasyon sa word inspiration is spirit. Kaya ang Greek word doon sa all scripture is given by inspiration of God. Ang Greek word is theopneustos. Spirit, mga kapatid. Buhay pala yun. Kumbaga ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo, yung kanyang hininga ng tao, yun din ang paghinga niya doon sa scripture na yun. Kaya sabi niya dito,
But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Kung paano ka makakaunawa? Makakaunawa ka sapagkat may espiritu ng Diyos na nasa sayo. Ngayon, mag-draw tayo ng distinction mga kapatid. Ano ang nangyari sa reliyon? Ano ang nangyari sa totoo talagang mga mananampalataya? Kasi kung basahan yung binasa natin na ating kapatid kanina, di ba, they sewed fig leaves together. Nung nakita ni Adan at ni Eva na sila'y hubad, nagtahi sila, nagtahi. They sewed eh. Nagtahi sila ng fig leaves. Sapagkat nung makita nila, nung pagkatapos nilang kumain sa pinagbabawal na bunga na yun sa kahoy, mga kapatid, sa masama at mabuti, uy, nakita na ba sila? Amen? Kaya kumuha sila kagad ng pantakip kasi nahihiya na sila. Pero nung una, wala pa sila, hindi pa sila kumain sa kahoy na yun, hindi sila nahiya. Nakita niyo yung first verse na binasa ni Intoy kanina? Anong sinabi doon mga kapatid? Genesis chapter 2 verse 25. Basahin natin ito. Atin lang ano yun mga kapatid ha. Sabi niya, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Napaka-eksi itong versikulo na ito. Marami ang sabi, bakit sinama pa yan dyan? Na sila, yung yung mag-asawa na yun ay hubad sila, pero hindi sila nahiya. Hubad sila. Dami mo yung, bakit sinama pa yan? Dapat hindi na sinama yan. Pero alam nyo ba na ito yung napakahalaga mga kapatid na sinulat dito. Sapagkat yung nakedness ng babae at lalaki ng panahon na yun, it speaks about spiritual reality. Hallelujah. They were uncovered, exposed. Wala pa sila, hindi pa sila nagkasala, pero naked na sila. Amen ba? Sino may sadya ron? Ang Diyos. Talagang ang tao ay nilagay talaga ng Diyos talaga. I-expose ka talaga. Ano ba purpose na mga? Bakit Panginoon, ninubaran mo ba ako? Amen? Samantalang nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang larawan, but the initial step, mga kapatid, ang tao ay nilagay ng Diyos doon sa garden na inosente. Kaya nga, kahit hubad sila, dahil inosente nga sila, hindi sila nahiya sa kanilang sarili. Sapagkat innocent siya ang tao ng panahon na yun. Untested, untried, unfinished. Although, sabi na, let us make man in our image and after likeness. But the initial step, inilagay ang tao doon sa kanilang Eden, innocent. Ano yung innocent sa Tagalog? Walang kaalaman. Walang kamuang-muang. Unblemished siya. Wala siyang dumi. Almost perfect siya mga kapatid. Kasi wala pa kasi. Wala siyang dumi, wala pa siyang kasalanan. So napakaganda yung kanyang kalagayan doon sa kanil. Makikita natin mga kapatid, kung ating anuhin sa, kahit sa literal na pangunawa, grabe yung kalagayan ng tao doon sa Garden ng Eden before the fall. Talaga nag-enjoy sila doon sa Garden ng Eden mga kapatid. Puro kaligayahan talaga ang kanilang nadarama noon. Wala pa ang kasalanan. Hallelujah. Pero hindi nila malaman ano ba ito? Kasi hindi pa nila alam kung anong masama at kung anong mabuti. Kaya nga, the tree of knowledge of good and evil kinakailangan. Pag hindi sila makumpronton, pag hindi sila kakain doon, manatili yung kanilang pagiging inosente. So, itong kahoy na ito, ay talagang sinadya ng Diyos. Amen mo ba? Ang sabi ng Biblia, mayroon dalawang kahoy dyan sa gitna ng garden. Ano yung kahoy na yun? The tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Tinan mo sarili mo ngayon, mga kapatid. Sapagkat ang garden ay nag-point sa tao. Diyan sa gitna ng garden, mga kapatid, in the midst of the garden, anong nandyan? Puso mo. Sino riyan? Saan ang kahoy ng kalaman? Saan ang kahoy ng buhay? Hindi itong kahoy ng kalaman niya nasa labas. Hindi itong kahoy, pangalan ng kahoy na kalaman sa mabuti puso na. Hindi po. Ito po yung nasa gitna ng puso mo. Yung karnalidad ng tao at sa yung nandyan yung hindi talaga natin maiiwas ang Panginoon. Ang Diyos talaga yung nandyan sa tao. Sapagkat walang ibang tree of life.
Ang tree of life, katulad sa book of life, katulad sa water of life, sino sinasabi mo? Di ba niyo basa, I am the bread of life, I am the living water, I am the tree of life, I am the book of life. Ano yung ibig sabihin? I am the bread of life. Palagi mo ko ni si Kristo. So ang Kristo ito from the start, nandoon na sa kalagitan ng tao. Narinig ba niyo ako mga kapatid? Ang distinction ng relihiyon at saka yung totoong mananampalataya, nung makita nila hubad sila, basahin natin yun mga kapatid, chapter 3 verse 6. Di ba sa una, wala pa sila kasalanan, they were both naked, the man and his wife, but they were not ashamed. Sapagkat inosente nga sila. Sa verse 6, chapter 3, sabi niya, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave unto her husband with her, and they did eat. Verse 7, and the eyes of them both were open. So, biro mo, nung una, nung hindi pa sila kumain, ibig sabihin, kung interpret natin sa literal, bulag sila. Kasi doon na nabuksan ang kanilang mga mata nung sila kumain. Hindi po sila bulag, kaya spiritual talaga ito eh. Harinawa, bigyan tayo ng Panginoon ng spiritual na pangunawa dito, mabuti. Hallelujah. Para makita natin na istorya pala ni Adan at ni Eva ay istorya ng ating buhay. Ang kwento ni Adan at ni Eva ay kwento natin. Hanggang ngayon, ang tao ay kumakain sa kahoy, sa kaalaman, sa mabuti at masama. Eh, sinabi ko sa inyo, bakit kung maano natin, malaman natin na tayo kaisa doon, mga kapatid? Nung nagkasala si Adan at si Eva, wala tayo doon. Amen? Ako, naging tao ako, 1958, October 20, 1958, mga kapatid. So, kailan lang ako naging tao. Pero nung kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva doon sa garden, damay ako. Yung resulta ng kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva doon sa garden, nagresulta din sa akin. Kaya tayong lahat ay patay. So yan ang patunay, nakaisa tayo noon. Nung paglabag ni Adan at ni Eva doon sa garden ng Eden, mga kapatid, ang kanilang pagkalaglag doon, kasama ang tao. Ang kwento nila ng kanilang pagkalaglag, kasama tayo. Kwento din natin. At nung sila nung makita nila sila yung bad, kaagad-agad silang kumuha ng dahon. Amen po, it sounds familiar sa ating mga buhay. Amen? Gumawa kasi yung dahon speaks of religious activity natin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nakita natin hubad tayo. Yun yung kaibahan ng reliyon. Ang foundation ng kanilang bakit sila ganon? Sapagkat nakita nilang hubad. Kaya gumawa ka para matakpan yung sarili mo. Amen? Pero hindi natapos ang kwento dyan, mga kapatid. Sapagkat nung makita ng Panginoon na hubad sila, sapagkat kahit anong takip nila sa kanilang kahubaran, kita sila ng Panginoon. Amen? Wala pong bagay na ating itakip sa ating sarili na hindi makita ng Panginoon pa rin yung ating kahubaran. Wala po. Kaya nung makita ng Panginoon hubad sila, ang Panginoon mismo ang kumuha ng pantakip sa kanila. Ang totoong mga mananampalataya, ang kanilang pundasyon, nakabatay doon sa kanyang kaalaman na ikaw ay tinakpan ng Diyos. Hindi ikaw nagtakip sa sarili mo, relihiyon yun. Di ba, relihiyon ako gagawa. Ako ang kikilos. Ito ang gagawin ko. Isang bagay yun na tinakpan mo yung sarili mo. Akala mo na counting yung sa laban ng Panginoon. Wala palang kwenta yun. Pero ang totoo mananampalataya, nakabase doon sa kaalaman mo na ikaw ay tinakpan ng Diyos. Kung mabasa mo doon sa chapter 21 ng Genesis chapter 3, mga kapatid, sabi niya, for Adam also and for his wife, dito muna tayo doon sa pagtahi nila ng ano, mga kapatid. Dito muna tayo sa verse 7 ng chapter 3. Sabi niya, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. So tinakpan nila ng mga kabaran. Sila mismo ang gumawa. Ganon ang tendency ng tao. Pag nakita mong nagkasala ka, justify ka na sa sarili mo. Hindi po ba? Hallelujah.
Ang depensa sa sarili mo para lang matakpan yung kasalanan. Pero hindi mo matakpan yun eh. Sa verse 21 ng chapter 3, sabi niya, for Adam also and for his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Narinig niyo yun? Sabi niya, kay Adan at sa kanyang asawa, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng pantakip mula sa isang balat ng hayop. Sabi niya, and clothe them. Dito nakabase ang totoong mga mananampalataya, mga kapatid. Nakabase natin doon sa ating kaalaman na tayo ay tinakpan ng Panginoon. Tayo ay dinamitan ng Panginoon. At confirm yun sa Revelation chapter 13 verse 8. Ang sabi dito mga kapatid sa Revelation chapter 13 verse 8. Hallelujah. Sabi niya, and all that dwell upon the earth shall worship Him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So ang Lamb na ito, yung iba kundi si Kristo, amen po ba? Pero ang Lamb na ito ay kinatay na pala, pinatay na before the foundation of the world. So pagkasala ng tao, mayroon natin takip doon. Tinakpan na tayo. At doon na-counted ang ating mga ang ating gagawin sapagkat nakabase doon sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Gumawa ka, yes, gagawa ka talaga. Pero nakabase na sa kaalaman mo na ikaw ay tinakpan na ng Diyos. Siya ang unang gumawa sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid? So, balik tayo doon sa Genesis chapter 3. Nag-lay pala tayo ng foundation dito mga kapatid para mas lalo natin maunawaan ang sunod ng mga pag-aaral natin dito. Gagawin ko itong series siguro. Kung mayroon tayong Bible study, itong subject na ito ang ating kung mayroon tayong Bible study. Praise the Lord. Praise God. So tingnan mo mga kapatid. Balik tayo doon sa chapter 2 chapter 2 verse 25. They were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Bakit ma-ashamed sila? Marami mga kung kayo ay talagang nagbabasa talaga sa may mga panahon kayo magbasa ng komentary. Marami mga komentarista na nagsasabi na bakit sila hindi nahiya nung sila'y kubad? Hindi na nakita yung kanakahubaran. Ang sabi ng mga Bible scholars, sabi na dahil sila'y clothed sa sikay na glory ng Panginoon. Di ba narinig ka niya, Tutura? Kaya hindi nila nakita na hubad sila sapagkat dinamitan sila ng sikay na glory ng Panginoon. Nandun po yung damit. Kaya kahit hubad sila, hindi nila nakita, hindi sila nahiya. Kasi mayroon ang damit na dinamit sa kanila, yung sikay na glory ng Panginoon. Yung damit ng Diyos. Pero wala kang mabasang ganun. Basahin mo kung Bible, wala kang mababasang ganun mga kapatid. Wala talaga. So ito'y katang-isip lamang ng mga komentarista. Katang-isip lamang ng mga Bible scholars mga kapatid. Talagang makikita mo dyan, they were naked. Wala na iba. They were naked. And they were naked, man and the wife, and were not ashamed. Bakit ma-ashamed sila? Wala pa nga silang, di ba? Wala pa silang kaalaman dito. At sinadya ng Panginoon talaga na i-expose sila. Ito yung aming pinag-aralan ni Intoy Dako nung nakaraan araw. Kasi nagtanong siya, bakit nangyari yan pa? Bakit gano'n na yung conflict ngayon ng Hamas at saka ng Israel? Ano daw, yung ba maraming si Intoy rin ay mas maano rin eh. Tinanong niya kung bakit nangyari yan gano'n. Ang mga Israelita ay kalaban yung mga gusto ng Palestinians. Pero sinabihan ko siya, Toy, lahat ng yan ay talagang ang Diyos ang may anda. Ang Diyos ang may anda. Ang Diyos talaga ay, sabi niya, pinapatay niya ang mga tao. Di wala niya magawa, ang gano'n ang Panginoon eh. Pero pinatay niya ang mga tao, pero hindi ibig sabihin, yung mga tao na mawala na. Mayroon siyang karapatang gawin yun sapagkat prerogative ng Diyos yun. Di ba doon sa kay Esau sa kay Jacob, si Jacob mahal ng Diyos, si Esau ay kinasuklaman ng Diyos. Pero ang purpose doon na makita lamang ng tao ang kanyang kapangyarihan. Amen mo ba? Mayroon siyang vessel unto honor, and vessel unto dishonor, for the purpose, for the meantime mga kapatid, makita natin yung masama at mabuti. Siya talaga may ang lahat.
At binigay ko kay Into yung verse doon sa chapter 32 ng Deuteronomy na mayroon siyang karapatang pumatay, pero mayroon din siyang karapatang bumuhay. Amen? Nasa kanyang kamay talaga lahat. Katulad sa mga unang tao doon, hindi sila nahiya sapagkat abyan ang Diyos yun. Pwede mo tanungin ng Panginoon, Panginoon, bakit mo ko hinubaran? Na siya ang may gawa sa iyo. May purpose yun. Bakit sila hubad doon sa Garden ng Eden, mga kapatid? At para i-expose talaga ng Diyos kung ano talaga tayo. Dito tayo magtapos, mga kapatid, sa Romans chapter 9. Dito lang muna tayo. Hanggang dito lang muna tayo. Romans chapter 9. Hallelujah. Sabi niya, what shall we say then? Verse 14. Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So ang Diyos talaga. Hindi dahil kayo nagpupunyagi ka. Dahil ikaw ay may gusto. Hindi. Kundi ang Diyos ay may gusto. Sabi niya, sa verse 17, sabi niya, for the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up. Pero mo, ang kalaban ng Israel ay mga Egyptian. At katakot-takot na ginawa ng mga Egyptian sa mga Israelita. Pero ang Diyos pala ang napapatigas sa... Nabasa ba niyo yun? Ang Diyos pala ang nagpapatigas sa puso ni Pharaoh. Sa katakot-takot ang ginawa ng mga Egyptian sa mga Israelita. Sabi niya, even for the same purpose of I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Nabasa niyo yun? So lahat talaga para makilala siya. Kung baka nag-introduce ang Panginoon ngayon kung sino siya. Hallelujah. At sabi niya dito, therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden it. Thou wilt say then unto me, why does he yet find fault? For who hath resisted his will? Sino na pwede mo bang ayawan ng kaluban ng Panginoon? Hallelujah. Sabi niya, hath not the potter power over the clay? Yung potter ay walang iba kundi ang Diyos. Ang clay walang iba kundi tayo, mga kapatid. Sabi niya, wala bang kapangyarihan ang potter sa lahat ng mga tao? Sabi niya, hath not the potter power over the clay, or the same lamp to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Dito na. So mayroong vessel unto honor at mayroong vessel unto dishonor. Pero yung lahat ay ginamit ng Panginoon para lang mahayag yung kanyang. Kung ating ibalik ang ating pag-iisip doon sa mga nangyari ng tao doon sa garden, bakit hubad Panginoon? Ano ba ng Panginoon yun, mga kapatid? Para ma-expose talaga kung ano nasa loob natin. Pag ma-expose yun, i-deal ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat dito pa lang atin ang naanuhan na mayroon siyang tinakip sa atin. Amen? Tinakpan na tayo. Mayroon ng pantakip sa ating kahubaran. At kung ikaw ay mananampalatayang totoo, doon ka mag-umpisa, doon sa tinakip ng Panginoon sa atin. The lamb that was slain before the foundation of the world. Wala pa ang sanlibutan. Pinatay na ang lamb na yun, walang iba kundi si Kristo para takpan ng ating mga kabaran. Doon tayo mag-umpisa kung ang redemption ng ating pag-aralan. So the fall and the redemption ni Adan at ni Eva, mga kapatid, ayun din ang pangyayari sa ating mga buhay ngayon. Kasama ka kung anong pangyayari ni Adan at ni Eva. Ang kwento ni Adan at ni Eva ay kwento mo, kwento ko. Amen po ba? Amen. So ituloy natin ito next week, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Wala dito sa Brother Rodrigo, kaya walang tanong. Wala sa Brother Rodrigo, Sister Jo. Kaya wala din tanong. Wala kayong tanong? Praise the Lord. So ano bang natin, Pastor, ha? May mga announcement ka ba? Ang ating palang mga kapatid, ang ating status sa ating registration, ma-register talaga tayo. Patuloy na tayo mag-pray. Ma-register talaga tayo. Hallelujah.
Nandoon na, Going. inano na yung identity ko, yung physical identity verification. Doon nagsimula si Barbara pag ano. Talagang may resulta yung ginawa ni Barbara talaga, mga kapatid. May result talaga. Kaya pinuntahan ko doon kami ng sa post office at biniripay ako. Mabuti na lang, biniripay Pilipino yung bantay doon sa post office. Kaya. Di ba strike ngayon ang post office? Strike ang post office ngayon. Pero biniripay pa rin yung Pinoy yung ano eh, bantay eh. You know, pinadala niya kagad yung pinapa-scan pastora para sa kay identity. Nandoon na. Kaya nag-start na yung ating registration process. Nag-start na ito. At sabi ng Barbara, sabi niya, so far, wala nang kailangang iba. Siya nang bahala doon, mga kapatid. Kaya patuloy nating ipanalangin yon. Talagang magkaroon tayo ng kumbaga legal standing. May legal na tayo na identity, mga kapatid, sa church na ito. Officially. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pastor, baka may ano pa? Wala po, Pastor. Ano po tayo? Next week ba next sister? Next week, last week siguro ng ano na tayo mag-celebrate ng Thanksgiving. Thanksgiving celebration. Kasi October is the month of Thanksgiving, right? So, Yung Thanksgiving, yun yung anniversary natin? hindi po. Kailan tayo mag-anniversary? Gusto niyo mag-anniversary tayo sa 26 October? Sige po. Pwede natin November, pwede natin ano, para hindi tayo ano, pastora kasi kailangan natin mag-prepare dyan talaga. November po. Mag-first anniversary tayo. Oo. Mga anong week kaya? Anong Mga First anniversary. Mag-usapan natin yung next time. sige, basta po November tayo. Kasi pag December, meron tayong mga activities. I-pursue natin yung ating November talaga. November. Christmas, caroling. Pangilan natin ang anniversary yun? Pangilan anniversary? Actually, kailan mo tayo nag-start? 2000. Ito sa lugar na to kasi ang ano natin. September. Pero, ang ano ko sana, pag nag-register tayo, Pwede rin, pag-register tayo. Doon saka tayo. na tayo mag-ano, kasi officially church na tayo. Oo, pwede rin. This is just celebration of ating Pwede rin, pastora. Pero yung kasi hindi pa naman tayo kasi register, sige lang tayo, di ba? So, Oo. pwede rin pong i-count natin yung registration ng church natin once we are registered already. Okay. And I am sure, sabi naman ni Barb, by December, everything will be okay. So probably ngayong bago patapos itong taon, we are officially Firehouse Ministry na. So pwede po yun. Pwede po yun ang basihan natin ng pagiging church kasi yun naman yung naging official tayo. Oo, sige. So our first will be next year na yun. Pero sige po, So, yung Thanksgiving na yun, ano? Mag-Thanksgiving po tayo kasi we are thanking God. Yes, of course. November po. Sige po, dating na nila Maros. Pagdating na galing Kasi Pilipinas. bakasyon sila, papipre pala natin sila kasi ano sila bukas. Yung ating logo doon ng in-announce ni Brother Dennis. Okay na. Okay na po yun. Okay na yun. Okay na yun. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo magsitayo mga kapatid. Tayo pasalamat sa salita ng Diyos. Panginoon, kami po ay buong puso ng pasalamat sa salita mo na binahagi mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah, na ang kwento ni Adan ay kwento namin, Panginoon. Ang nangyari kay Adan, yung nangyari sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Kaya turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagbukas mo sa aming magkaisipan, sa aming mga pananaw, sa spiritual na pananaw, Panginoon. Buksan mo ang pananaw ng bawat isa, Diyos, upang makita namin, Panginoon, ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos. Kaya po namin ibinabalik na kapapulit pa sa salamat ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. Sige po. Amen. Sige po, umupo tayo para sa I-transfer. Praise the Lord. So, tutunan po tayo sa ating offering. Babasahin ko lang sa inyo yung sa Mark. I-share ko lang po sa inyo yung sa Mark 12 verses 41 to 42. Ito po yung istorya ng the widow's offering. Sabi po dito. Maros. Ano po? Okay. Mark 12:41 to 42.
Sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put in, once the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw their large amount, but the poor widow came and put in very small copper coins worth only a few cents. So, ito pong verse na to, this is another example of how the Lord, kung paano pa tinitingnan ng Panginoon ang ating mga sarili sa pagbibigay. Kasi po dito, habang yung sa crowds daw, tinitingnan ni Jesus yung mga nagbibigay ng offering. And yung mga rich people daw, talagang maraming ino-offer na pera. Samantalang there was a widow. Pag sinabing widow, di ba widow, walang asawa, di ba? Meron siyang 2 coins at yung ano na yun ang ibinigay ng widow. At iyon ang kinalugdan ng Panginoon. Kung titingnan po talaga natin, it is not in amount. Kasi yung mga mayayaman na tao, ang daling magbigay. Maaaring yung pagbibigay nila, ay magbibigay ko para makita ng mga tao na marami akong pera, di ba? Yun usually yung mga, kahit sa churches, di ba? Yung mga negosyante, yung mga mayayaman talaga, they really show that they have money. But then, ang essence talaga ng verse na to ay pinapakita na talaga ang Panginoon kinakalugdan yung mga tao na may mababang puso or yung tunay, genuine kapag nagbigay. So, ganun din po sa ating offering. It is not about the amount that we give. Alam niyo po, nandito tayo sa Canada, lagi natin pinag-usapan ng Canada, nandito talaga 2, 3, trabaho, kasi ang dami nating binabayaran, mortgage dito, ano bang tawag dito, ang daming bills, puro na lang, ano ba yun? Puro na lang insurance. Ano dito? Samantalang sa Pilipinas, ang insurance, annual lang. Natatandaan ko pa, at the end of the year, sa sasakyan mo, dito every month, may life insurance pa, lahat lang insurance, house insurance, lahat na lang po. So, lahat po tayo ay nakakaranas ng ganon. Kahit kami, mag-struggle ka talaga dito sa pera, sa Canada. But then, ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, ako talaga forever grateful na our family is here. Diba? Pinag-isa yung mga pamilya natin dito na tayo namumuhay at purihin ang Panginoon dahil kahit naman sabihin natin na dito puro pera, we're still blessed. Sabi ko nga sa asawa ko, kung sa Pilipinas ka ba, makabili ka ba ng sasakyan na ganyan? Sa iyo, sabi ko ganyan, kung sa Pilipinas, baka tricycle lang silang tricycle lang. Di po ba? Nagkakain ba natin yung mga pagkain na gusto natin sa Pilipinas, di ba? Natutuwa lang. So, privilege tayo na nandito. And pagdating po sa pagbibigay, sana ganun din ang maging attitude natin na ay talagang sold out na tayo sa Lord. Kahit last pera ko sa sabi ko nga Lord, kahit last pera ko sa debit card ko, ibibigay ko Lord. Kasi ito na tayo yung parang wala na tayong hanapan sa Lord. Wala na talaga. I mean, everything is there. Nandyan na. Aaralin na lang natin na isa sa puso na lang natin na ano pa bang kulang? May Lord na tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi po ba? Amen. So, kapag po tayo ay nakubigay ng heart natin, magbigay po tayo. Amen. At alam naman natin kung saan mapupunta yung ating offering para sa church natin. Amen. Sige po, let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, O God, sa mga blessing na binibigay mo, material man ito, health ito, especially, Lord, ang aming spiritual life ay patuloy mo, Panginoon, na pinupustos mo ang aming mga puso, ang aming mga puso na iyong mga salita, O God. Continue, Lord, to reveal yourself unto us, O God. Maging sa aming mga pagbibigay, Panginoon, turuan mo kami, Lord, na hindi kami matatakot na kahit last penny na namin, Panginoon, kami pa rin ay satisfied dahil meron kami ikaw sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami mababayaan na naman ang mangyari. Lord, we live up unto this church, Father's House Ministry, Panginoon. Alam namin, O God, hallelujah, na kalooban mo na kami ay pinagtatagpo-tagpo mo dito every Sunday upang purihin ka, O God. Lord, we pray, O Lord, right now that we continue to open our heart, our spiritual mind, Panginoon, na ang lahat ng naririnig namin, Panginoon, sa church na ito, Panginoon.
for the spirit of wisdom na sa pagbibigay din, Panginoon, may intindihan namin that, Lord, you are the author of our life, of everything, of God. Sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Wala po tayong mga sobre. So kung gusto nyo mag-gamit, ano na lang, i-transfer. Lahat tayo may ano na kay Kathleen, may email, so i-transfer na lang po. All these pieces broken and scattered.
espiritual na pangunawa sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nag-cover, Panginoon, sa aming mga kasalanan ng Diyos, na ang totoo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang namatay para sa amin, Panginoon, upang magtakpan ang aming mga pagkakasala, Panginoon. At kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, spiritual man o sa aming mga araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, sa aming pong pag-iwalay sa hapon ito, ikaw po siya mamuna sa aming Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming pag-uwi ito po, Lord, ay daladala namin ang kagalakan ito, Panginoon. At hanggang sa isang buong linggo, Panginoon, ma-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na gampanan namin ang aming pong pang-araw-araw na buhay, na may kagalakan sa aming puso, na ikaw palagi, Panginoon, ang aming pong binibigyan, Panginoon, ng prioridad ng Diyos. Salamat po ulit sa hapon ito at ingatan nga po ninyo kami sa aming mga pag-uwi o Diyos at saan pa mga bagay na aming gagawin. Ibinabalik po namin ang pag-uwi at lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Amen! God bless mga kapatid! Ano, kasap kayo? Kasap kayo? Yes, Ayun na.